Good evening po sa mga pinagpalang anak ng Diyos. Hallelujah. Habang nag-share si Sister Lloyd, no? Karoon ako ng goosebumps eh. Talaga tumatayo yung... Kasi nagko-confirm yung spirit. Alam nyo, recently, no, yung mga ganyang revelation po ang ina-unveil ng Panginoon. Kaya wag po kayong mawawala, especially on Sunday. No, i-share po natin yung tindi. Grabe po itong revelation na to. Nasasabi ko nga minsan, hindi pa natin lubos na kilala yung sarili natin, sa totoo lang. Alam nyo kung ano, hindi natin lubos na kilala kung ano yung kalalagayan natin, kung ano meron tayo. Ang titindi po ng mga pinapahayag ng Panginoon, talagang, kung gusto mong makilala sarili mo, tignan mo si Jesus. Ulitin ko yon. Kung gusto mong makilala totoong pagkatao mo, o yung pagiging anak mo ng Diyos, o yung pagiging believer mo, o yung pagiging new creation mo, tignan mo si Jesus. Kung ano kalalagayan ng Panginoong Hesus, yun ang kalalagayan natin ngayon. Sa totoo lang. Hindi nag-create ang Diyos ng pipitsugin. Ulitin ko to. Nung create tayo, nung naging believer tayo, nung kumilala tayo sa Panginoong Hesus, tinawag tayong new creation. Alam nyo ba kung gaano katindi yung new creation na ikaw? Matindi yun, kapatid. Kumbaga sa salitang, malupit. Kaya, habang pinag-aaralan ko yan, nagsisharean din kami ni Pastor Ben, no, may mga pinapanood kami na nakukonfirm yung revelation na yon. Talagang talagang sabi nga ni Lloyd, mawala yung fear mo. Hindi ko gaanong ma-describe, pero sa mga following na magre-release tayo ng mga verses. No, we were created in righteousness and true holiness. Okay, bago ako pumunta sa topic ko, dadaanan ko lang na mabilis to. No? Nung create ng Diyos ang sanlibutan, day 1, day 2, day 3, hanggang sa day 6, sabi ng Panginoon, it was good. It was good. Sabi sa day 6, it was very good nung create niya tao. So good, very good. Pero alam niyo mo ba, nung pagpasok ng day 7, ano nangyari? Pagpasok ng day 7, He rests. Pumasok nagpahinga ang Panginoon. Hindi dahil, alam naman natin, nagpahinga si Lord hindi dahil napagod siya sa creation. Nagpahinga siya kasi complete na. Parang artist, gumawa, no? Nung natapos niya yung painting, he rested. Ibig sabihin, kasi kumpleto na tapos na So, ganun yung nangyari. Pero alam niyo ba sa day 7, when God rests, sabi ng Bible, He sanctified it. He make it holy. Hindi niya sinabing yung day 1, ginawang holy ng Lord, day 2, ginawang holy ng Lord. Although those were good, pero ang day 7 lang ang ginawa niyang banal. O He sanctified it. Alam niyo po kasi yung meaning ng holy? Maraming definition ng kabanalan o banal. Pero alam niyo ang totoong definition ng banal? Complete. Complete. Ibig sabihin, yung new creation na tayo, no? We were made in righteousness and true holiness, sabi ni Paul sa Ephesians. Yung new creation, ginawang banal ng Diyos, ibig sabihin, kumpleto ka. You lack nothing. Amen? Pag sinabing kumpleto ka, tignan mo si Jesus, kung gaano siya kakumpleto. Kung ano kapangyarihan ng Panginoon. Kung ano wisdom ng Panginoon. Prosperous ba siya? Blessed ba siya? Anointed ba? Hello? Na-excite po ako ituro to sa totoo lang Pero kailangan nating sundin yung pattern natin every Thursday sa Bible study. Gusto ko rin sanang mabilis lang dahil yung Thursday po natin, we talk about baptism of the Holy Spirit, di ba?
The reality of the Holy Spirit. Alam nyo, speaking in tongues, may experience ako when I was a new Christian. Siguro mga year, mga 1997 tong experience na to, 98, mga ganon. Nasa isang gilid ako ng church, bagong Kristiyano. Alam nyo, ng mga bata kami magkakapatid, yung father namin, pag may fellowship sa silong ng bahay namin, nilelay hands kami noon. Gusto niyang mabaptize kami ng Holy Spirit. Ang sinasabi niya sa amin, sige, purihin niyo ang Panginoon. Habang umaawit, purihin niyo ang Panginoon. Magsalita kayo, huwag kayong tahimik. Kahit na magsalita kayo, tas nilelehan siya kaming ganon. Gusto niya mabaptize kami. I remember those days na ginagawa niya sa amin. Pero wala eh. Wala. Pero alam niyo, dumating sa time ako personally na experience ko ganito. Nasa gilid ako ng church, tandang-tanda ako yun. No, habang nagpupuri ako, biglang nag-loose yung tang ko. Yung dila ko biglang kumawala, nag-speaking in tongues ako. So karabara sikedeo kumaradasaka. Tuloy-tuloy po yun, hindi ko kinukontrol. Wala akong hindi ko salita. Nag-loose talaga yung dila ko, tuloy-tuloy for 30 minutes. At hindi lang yon. Hindi lang yon. Parang pinasukan po ako ng matinding kuryente from the top of my head to the soles of my feet, sa kamay, sa buong katawan for 30 minutes. Grabe po yung experience na yun. Talagang antindi. 30 minutes, biruin mo, ganun yung feeling mo. Antindi nung, parang humawa ka sa kuryente na, for 30 minutes po. Tapos tuloy-tuloy. Hindi ko kontrolado, sa totoo lang. Hindi ko kontrolado. Then, unti-unti yun, lumalabas dyan, nagsasubside. Pagkatapos ko ma-experience yun, tumakbo ko sa bahay namin, sinabi ko sa father ko, kasi natandaan ko, na nung maliliit kami, gusto niya kaming mabaptize. Kaya nung takbo ko sa bahay namin, sinabi ko, pa, nabaptize ako ng Holy Spirit. Totoo yung na-experience ko. Ito yung hindi emosyon. Ako yung taong hindi ma-emosyon. Saka, ako yung yung taong, alam ko pag yung sa loob ng church, may mga emosyonal, hindi ako fans ng emosyon eh. Alam ng mga kasama kong pastor yan, pag nagpupunta kami sa mga provinces, may mga emosyonal na kilala nila ako. No, hindi ako ma-emosyon. Pagdating sa mga kasi, hindi naman nakukuha dun eh. Amen? Pag emosyon, makikita mo, hindi maganda dating. Pero pag galing sa espiritu, iba dating yan. Maganda yan. Amen? Pag yung kilos galing sa banal na espiritu, napakaganda niyan. Amen? Kaya totoo po yan. Yung baptism of the Holy Spirit, speaking in tongues, although tinuro ni Pastor Ben sa church, no? Sa bahay, when I pray, I spoke in tongues. Bakit? Tinuturo ng Bible yan eh. Pwede nating i-practice yan. Yung baptism, hindi mo pwedeng practicein yon. Galing sa banal na spirito yon. Pero once you are baptized, pwede mo nang i-practice yan tongues. Yan yung sinasabi ni Pastor Ben. I spoke in tongues. Hindi ko alam yung sinasabi ko. Pwede kong umpisahan, pwede ko rin tapusin. Kontrolado yun. Amen? Pero alam ko, I talk to God. Yun ang sinasabi ng Bible. Ngayon, share ko lang po sa inyo para konting para ma-remind tayo doon sa 2 weeks na pinag-aralan natin. So, ang pag-aaralan natin ngayon, mabilis lang po ito. Alam niyo po, ang mga pinag-aaralan natin, naka-base po sa tinuturo ni Andrew Wommack. Yan po yung discipleship niya. So, yung mga verses, yung mga yung mga binabanggit po natin dyan, sinusunod lang po natin. Hallelujah. At ito po yung napakagandang mga topic. So, ang pag-aaralan natin, the nature of God or the true nature of God. So, yung kalikasan ng Diyos, yung pagiging Diyos. Alam nyo kasi maraming confuse eh. Kung ano ba talaga ang Diyos eh. Siya ba'y Diyos na laging nakasimangot? Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Minsan may palagay ng tao na gano'n eh. Ang Diyos laging parang nasa langit, nakasimangot. Parang
naghihintay ng mapupukpok eh. Ganun ba talaga ang Diyos? O ang Diyos ba yung magagalitin? Yung ba yung nature niya? Nagpa-power trip ba minsan ng Panginoon? Di ba? Yung mga ganon. So, malalaman natin. No? So, nilagay ko dyan the overall nature of God. Basahin nga natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. Ito yung kabuuang nature ng Diyos, pag-ibig. Amen? Wala siyang sinasabi, wala siyang action na hiwalay sa pag-ibig. Ang lahat ng kilos niya, laging nababalot ng pagmamahal. Ito mahalagang malaman, bakit? Pag ito pinaniwalaan mo, mawawala yung deception. Bakit? Hindi ka maniniwala na yung mga calamity galing sa Diyos. Bakit? Pag-ibig siya. Hindi ka maniniwala na ang Diyos gumagawa minsan ng masama at mali. Bakit? Pag-ibig siya. Hindi ka maniniwala na nagbibigay siya ng sakit karamdaman. Bakit? Pinaniwalaan mo pag-ibig siya. Sinong nagmamahal ang magbibigay ng sakit karamdaman? Pag eto pa lang, pinaniwalaan na natin tong bagay na to, tong katotohanan na to, lalaya tayo eh. So the overall nature of God has always been love. Amen? To have a positive relationship with the Lord, we must know His nature or true nature and real character. Kung gusto natin magkaroon tayo ng positive na relasyon sa Panginoon, kailangan kilala natin siya. Yung totoong siya. Yung nature niya, yung karakter niya. And true with on the other hand, it is dangerous to have an inaccurate view of God. Sabi ko rito. Kung positive, kung gusto mo maging close sa Panginoon, kailangan kilala mo siya ng totohanan. Pero dangerous din yung isang bagay pag hindi mo siya kilala. Pag hindi mo alam yung totoong karakter niya, yung nature niya, kung hindi mo siya kilala, dangerous yun. Kung positive, yung totoong kilala mo siya, yung pagiging Diyos niya, yung kabilang side naman is also dangerous. Pwede ka kasing madaya. Pwedeng makaapekto yan sa buhay mo o sa relasyon mo sa Kanya pag hindi mo talaga siya kilala. Amen? Ito ba yung Diyos na mahilig magparusa? Ito ba yung Diyos na nagbibigay ng sakuna, mahilig gumante pag nakagawa ng kasalanan ng tao? Siya ba yung Diyos na gagantihan kanya? So, makikilala natin ang Panginoon, siyempre, sa kanyang salita. No? Mahirap magtiwala dun sa, kahit sasabihin na natin sa tao na hindi mo kilala. Amen? Lalo na sa Diyos. Paano mo siya pagkakatiwalaan kung mali yung pagkakakilala mo sa Kanya? Pero pag nakilala natin ang totohanan ng Panginoon, we can entrust our lives to Him. Amen? Hallelujah. Is He angry because of our sin? Or is He a merciful and loving God who wants to enjoy His life? Who wants us to enjoy His life and blessing? Ano ba talaga? Di ba? Siya ba yung Diyos na galit sa... eto, recently, no? Meron akong kaibigang pastor, nag-post siya. Sabi niya, mali yung mga pastor na nagsasabi na ang Diyos galit sa kasalanan, pero mahal niya ang makasalanan. Tapos nag-quote siya ng mga verses. Ang sabi niya, kung galit ang Diyos sa kasalanan, galit din siya sa mga makasalanan. Tapos may mga verses siya sa Old Covenant, sa Old Testament. Tignan niyo yun, pastor yun, matagal ng pastor yun, for 30 years, mga ganon. No? Pero ang paniniwala niya, ang Diyos galit sa makasalanan. Hello? Yung ba pinapahayag ng Biblia? Ang galit ang Diyos sa makasalanan. Kung galit ang Diyos sa makasalanan, hindi nabababa ang Lord dito. Kapihira. Diba? Bakit niya pa ibibigay yung sarili niya sa krus? Para sa mga makasalanan, kung galit naman pala siya. So, that's nonsense.
Amen? Pag hindi mo kilala ang totoong... Minsan kasi babasihan yung Old Covenant, dadaanan natin yan, no? No, may mga Kristiyano, schizophrenic eh. Alam nyo ba yon? Pag sinabi schizophrenic, pinaniniwalaan nyo isang bagay, pero may pinaniniwalaan pa rin. Pabago-bago ng pag-iisip. Di ba? Minsan ganun eh. Paiba-iba ng pag-iisip. Sometimes God is angry with me, yun ang pinaniniwalaan niya. Minsan galit ang Diyos sa akin. Sometimes He is happy with me. Pag ganun ang pinaniniwalaan natin, that is not accurate. May problema sa atin. Iba-iba tayo ng pag-iisip. Sometimes He blesses me, sometimes He curses me. Pag pinaniniwalaan mo na minsan bine-bless ka ng Diyos, minsan sinusumpa ka siya, may problema. Amen po ba? Amen. Sometimes He cares, sometimes He leaves me. Sino dito naniniwala, pwede tayong iwan ng Diyos? Sabi ng Diyos, I will never, ever leave you, nor forsake you. Pag sinabing never, alam nyo, sa Greek word, umay, never, ever. Hindi mangyayari yon. Kahit minsan nagkakamali tayo, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Amen? Today, He prospers me, but tomorrow, He may give me poverty to humble me. Today, He heals me, but tomorrow, He may give me disease to teach me a lesson. Today, He forgives all my sin. Tomorrow, I am responsible for all my sin. So, pag gano'n ang pinaniniwalaan ng Kristiyano, hindi niya kilala yung Diyos. Alam niyo, ang isang dahilan kung bakit hindi kilala minsan ng mga anak ng Diyos yung tatay nila, kasi hindi nakikipag-usap eh. Hindi nagbibigay ng oras. Ayaw basahin yung salita ng Diyos. Paano ba natin makikilala ang Panginoon? Basic yan. Sa kanyang salita. Basic yan. Pero kung hindi ka nagbibigay ng oras sa pag-meditate ng salita ng Diyos, hindi mo siya makikilala. Hindi naman para magsalita ang Diyos ng audible sa'yo at magpakilala sa'yo. Alam mo ba, Jason? Diba? Ako yung mapagmahal na Diyos. Diba? Hindi mo naman ganun. Pero pag nagbasa ka ng Bible, makikita mo ron. He loves us with that everlasting love. Love us so much. So, nandyan nangungusap ang Diyos eh. Amen po ba? Hallelujah. So, mahalaga po yun. Ang Diyos hindi pa bago-bago. Malakay chapter 3 verse 6. Mabilis lang po ito ha. Huwag kayong kukurap. Malakay 3:6. For I am the Lord, I do not change. Hello? Nagbabago ba ang Diyos? Mabago-bago ba ng isip? Mabago-bago ba ng desisyon? Pag may ginawa ba siya isang bagay, kinabukasan, iba na? Iisip niya patungkol doon? Sabi niya, I am the Lord, I do not change. Hindi na babago. Pero bakit sinasabi nila, iba yung Diyos ng Old Covenant, iba yung Diyos ng New Covenant? The Scripture give us two different views of God. Totoo po ito. Ang salita ng Diyos nagbigay ng two views of God. Pero it doesn't necessarily mean He changed. Ang Scripture nagbigay ng dalawang views patungkol sa Diyos, pero hindi nangangahulugan na ang Diyos nagbago. Because hindi siya nagbabago. So ano nangyari? Bakit dalawang views ang meron sa Scripture? Because, eto na, parang ito yung parang tayo mga magulang, no, hindi tayo pwedeng makipag-deal sa mga anak natin ng level natin. Kailangan bababa tayo sa kanila para maunawaan natin. Bakit? No? It is impossible to reason with them, lalo na mga bata pa. To act properly or why they shouldn't take the toys of their brothers and sisters. They need to be told the rules, and if they break them, be disciplined. Ito yung ginawa ng Diyos. Kasi alam nyo sa Galatians,
no? Sabi, yung law binigay ng Diyos to teach them. It is like a tutor. Sabi ron. Schoolmaster, ang sabi ron. So, binigay yung kautusan, no? Kumbaga, pinakita ng Diyos, kasi ganito ang nangyayari. Ganito ang nangyayari. Mula nung pumasok yung kasalanan through our ancestor, kay Adam and Eve, naghari yung kamatayan, naghari si Satanas, no? Naging slave ang tao sa kasalanan, namamatay, nakekers, nang gano'n na lang, dahil malayang-malaya nakakilos si Satanas sa buhay ng mga tao. No? Satan was destroying people because of sin, so God gave the law. Para ano? To discourage them from sinning by showing them punishment. Kaya binigay yung kautusan to discourage those people na magkasala. Bakit? Pag nagkasala, may kaukulang parusa kasi, may punishment. Yun po yung sa law eh. Diba? Para ano? To discourage them from sinning. Para sa kanila din yun. Para si Satanas hindi magkaroon ng free hand lang sa buhay ng tao. The law was given to bring man to a proper standard of God. God had to show man that he need a Savior. Binigay yung law para ipakita sa tao, eto standard ko. Para ano? Maging desperate ang tao, hindi niya masunod eh, hindi niya magawa eh. Para makita nila, they need someone beyond them. They need a Savior. Hindi nila kaya sa sarili nila. At lumapit sila sa Diyos. Yun ang purpose ng law. Amen? Pero sadly, religion has manipulated and controlled these things and teach that the law was given so you can keep it and by them earn God's forgiveness and acceptance. Ang nakakalungkot dito, yung law, ginamit din ng mga religious people, no, to manipulate yung mga tao na parang ginawang basihan ngayon, kailangan sundin niyo yan. Para maging katanggap-tanggap kayo sa Diyos, para patawarin kayo ng Diyos, para pagpalain kayo ng Diyos, sundin niyo yan. Eh, hindi naman po yun ang purpose ng law. Kaya binigay ng Panginoon. So, it left a false impression that God didn't truly love the people because of their sin. Yun ang nakakalungkot. Nagkaroon tuloy ng impression, hindi talaga mahal ng Diyos ang tao. Dahil sa kasalanan, kasi pag nagkakasala, may equivalent. Pero alam natin, yung introduction na nilagay ko dyan kanina, the overall nature of God is love. Amen. Hindi nagbabago yun. Sa Romans 5:13, maganda to. Romans 5:13, for until the law, sin was in the world. Bago pa binigay yung kautusan, nandun na yung kasalanan. Tama ba? Pero ito malupit. Tingnan nyo to ha. Tingnan nyo to. But sin is not imputed when there is no law. Ano ibig sabihin nun? Nabasa nyo na ba itong verse na to? Ako dati nadaanan ko to eh. Sabi ko, hindi itong verse na to. Pumasok yung kasalanan, kila Adan pa lang, pumasok na, thousands of years have passed, saka lang binigay ang law eh. Panahon pa ni Moses eh. I think 2,000 years have passed or more. Saka lang dumating na binigay yung kautusan sa panahon ni Moses. Pero alam nyo ba, kahit yung kasalanan nasa sanlibutan na, pero yung kasalanan hindi kinakount sa tao nung wala pang kautusan. Yung word na impute dyan, ano ba yung pinalagay ko dyan, Isaiah? Alam niyo yung word na impute? Kasi, but sin is not imputed. Hindi daw ini-impute yung sin when there is no law. Okay? Yung word na impute, hindi mo ba na isulat?
Sandali tignan ko lang Yung word na impute, counted, recorded, charge. Ibig sabihin, nung wala pang kautusan, may kasalanan pero hindi counted. Hindi na charge ang tao. At hindi. Maliban nung binigay yung kautusan, saka lang nag-start ma-charge ang tao sa kasalanan. Pero alam nyo, mali rin yung kaisipan na nung pumasok yung kasalanan, hindi na kinausap ng Diyos ang tao. Nagalit na siya sa tao. Lumayo na siya sa tao. Pastor, pinalabas sila sa Eden Yes, pinalabas sila sa Eden for me to protect them from taking that eternal life. Kasi, magkakaroon silang eternal na ganun ang kalalagayan nila, which is not good. Pinalabas sila, pero alam nyo, Genesis chapter 3, Genesis chapter 4, basahin nyo, kinakausap pa rin sila ng Diyos. Actually, sanay sila na kinakausap ng Diyos. Hindi lumayo ang Diyos sa kanila. Because of that sin. Hindi brinake ng Lord yung fellowship niya. Patuloy siyang Kaya tingnan nyo nung pinatay ni Cain si Abraham. Si Abel, di ba? Hinanap ng Diyos sa kanya Asan yung kapatid mo? Kinakausap. Audible voice yun. Sanay sila sa audible voice ng Diyos. Hindi lumayo ang Diyos. At dahil sanay sila, simpleng-simple lang na nagsinungaling si Cain sa kanya. Sa Diyos. Hindi ko po alam am I my brother's keeper? Sanay, simple lang siyang nagsinungaling. Bakit? Sanay silang nakikipag-usap sa Diyos. Kahit may kasalanan. Kahit nandun yung kasalanan. Bakit? Hindi naman kinakount kasi ng Diyos yun Matindi. Pero pagpasok ng kautusan, yun na. Amen? Sin was not being held against the people before the law was given. Hindi kinakount. Ang lupit. Ang tindi. Amen? Hallelujah. So it is a misconception to think that God will not fellowship with man because of sin or is angry at them. Misconception yun na, kunyari, tayo ngayon, marami sa sanlibutan ng makasalanan, ibig ba sabihin, wala nang panahon ng Diyos sa kanila? Hindi na sila mahal ng Diyos? Definitely not. So, misconception yun. Amen po ba? Sa Romans 5:8, patapos na po tayo. But God demonstrates His own love toward us. Kailan? In that while we were still sinners, Christ died for us. Kailan dinemonstrate ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin? Nung malinis tayo? Hindi. While we were still sinners, namatay siya. Ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos is beyond. Amen po ba? Hallelujah. Hindi niya inintay na we should have cleansed our acts before He died for us. Mahal ng Diyos ang tao kahit makasalanan. Mahabagin ng Diyos. Yan ang totoong nature ng Panginoon. Maawain siya. He is long-suffering, patient. Amen? The great truth of the gospel that will change your life is God's love you just like you are. Ang matinding katotohanan daw ng mabuting balita is mahal ng Diyos ang tao kung ano yung kalalagayan niya. Hindi hinihintay ng Diyos na baguhin ng tao yung mga gawa niya bago nila sila mahalin. Mahal ng tao kahit na ano pa kalalagayan ng tao, nandun man siya sa pinakamasamang parte ng buhay niya, mahal ng Diyos yun. At pag inunawa ng tao ito yung babago sa tao. He loves you so much, and when you receive His love, you won't want to stay as you are. Pag naunawaan ng tao na sobrang mahal siya ng Diyos sa kabila ng ganong kalalagayan niya, ayaw niyang manatili sa ganong kalalagayan niya. Mababago ang buhay niya.
Amen. Nung tanggapin ko, Panginoon, nabago buhay ko eh. Ayoko manatili doon sa dati kong kalalagayan. Bakit na-experience ko yung matinding pag-ibig ng Diyos, pagtanggap ng Diyos sa akin, sa kabila ng ganun ako. Hindi mo na nasaing manatili ka doon sa makasalanang buhay. Yun ang babago sa'yo, yung pag-ibig ng Diyos. Yung dakilang pag-ibig ng Diyos, which is unconditional. Minahal ka niya kahit makasalanan ka, namatay siya habang makasalanan tayo. Hindi niya hinintay na magpakabait muna tayo, ayusin muna natin yung buhay natin bago niya tayo mahalin. Minahal niya tayo sa kabila ng kung ano tayo at sino tayo. Then, pag tinanggap natin yung pag-ibig na yon, yung pag-ibig na yon ang babago ng buhay natin. Do you believe that? Hallelujah. You will change. Sabihin mo sa katabi mo, you will change. But you'll change as a byproduct of God's love, not in order to get His love. Yung pagbabago mo is just a byproduct, bunga na lang ng pag-ibig ng Diyos, hindi yung pagbabago mo para i-earn mo yung pag-ibig, mahalin ka ng Diyos. Hindi tayo nagbabago para mahalin tayo ng Diyos. Nababago tayo pag tinanggap natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Doon tayo nababago. Amen po ba? Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So, pasok tayo sa mga question. Bilis lang to. Question number 1, what was the word impute mean? Romans 5:13 nga, lagay natin. For until the law, sin was in the world, but sin was not imputed when there is no law. So, ano daw yung meaning ng impute? Ano? Ha? Counted, not counted. Not counted kasi not impute. Ano pa? Not charge. O, sige, lagay natin yung ano. To charge to one's account. Okay. Yun, yung impute. O, so, not impute, so not charge. Okay. Number 2. What was the purpose of the law? Romans 7:7. Lagay nga natin. What shall we say then? Is the law sin? Makasalanan ba yung kautusan? Certainly not. Hindi. The law is good, holy, blameless. But it cannot make you good, holy, blameless. On the contrary, I would not have known sin except through the law. For I would not have known covetousness unless the law had said, you shall not covet. According to this verse, ano daw yung meaning ng law? May sasagot ba? Ha? Ano daw yung purpose ng law? Kaya binigay. Certain, on the contrary, I would not have known sin except through the law. So, ano ang sagot? Answer, Isaiah. To make sin known. Kaya binigay yung law to make sin known. Amen po ba? Amen. Number 3. What was the purpose of the law according to Galatians 3:24? Lagay natin. Therefore, the law was our tutor, schoolmaster, to bring us to Christ that we might be justified by faith. Sino gusto sumagot? Ano purpose ng law? According to that verse. To bring us to Christ, that we might be justified or we might be saved, forgiven. Ano yung answer, Isaiah? To show mankind that they need the Savior Jesus Christ, right? Amen? Next. Did Jesus' words and action reflect the true nature of God? John 3:34. For he whom God has sent, speaks the words of God. For God does not give the Spirit by measure. Sino yung sinend ng Diyos? Yung anak niya. So, ano ginagawa ni Jesus Christ? He speaks the words of God. So, anong question natin? Balik mo sa question. Did Jesus' words and action reflect the true nature of God? Ano sagot? Yes. Next question. According to this verse, what is the true nature of God? 1 John 4:8. Eto, wag muna natin buksan. 1 John 4:8. Love! Yan po nakalagay. God is love. 1 John 4:8. Tama po ba?
Yes. Ano sagot? Saya. Love. The true nature of God? The true nature of God? Love. Hindi siya pwedeng humiwalay sa pag-ibig dahil siya ay pag-ibig. Hindi siya pwedeng gumawa ng hiwalay sa pag-ibig dahil yun ang nature niya eh. Next question. God's love was directed toward us while we were what? O, yun, sinners. Tama. Ano sagot? Saya. Without strength, helpless, ungodly. Tingnan nga muna natin yung verse. Hindi natin binasa kasi. For when we were still without strength, yung pala yun. No? In due time, Christ died for the ungodly. So, nung wala tayong lakas, ungodly tayo. Di ba? God love us still. Amen? Yung pala yung God was directed toward us while we were ungodly, without strength. Di ba? Nandun pa rin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. No? Next question. Magbabakasa kasi tayo. God loved us while we were what? Ayun pala. Ayun pala yun. O, Romans 5:8, basahin na natin. Baka magkamali pa tayo. But God demonstrated His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Amen po ba? So, ang sagot is, while we were still sinners. Amen. Next. God loved us while we... Yan na ba yun? God loved us while we were what? Walang verse? Wala. Walang verse din dito eh, no? Sabi doon, ang sagot is, while we were still enemies. So, last, if you ask Jesus Christ to forgive you and be your Savior, trusting Jesus' sacrifice as payment for your sin, would God show you His true nature of mercy and grace? Yes, definitely. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So, alam na po natin ang nature ng Panginoon. Hindi siya nagbabago. His love. Kahit ang tao, nandun sa stage ng makasalanan, mahal pa rin ng Diyos ang taong yan. Gusto niyang maranasan ng tao. Alam niyo, kanina nagsha-sharean kami ni Sister Risa, no, early morning. No? Nonood kami ng magagandang place. No, sabi ko, grabe, pagdating na ginawa na ng Diyos na yung new heaven and new earth. I believe yung new heaven na binanggit niya ron it's not the throne of God kasi walang babaguhin doon. Perfect yun. Yung new heaven, yung atmosphere, babaguhin ng Diyos yan. Maaring yung universe, second heaven yun. First heaven, the atmosphere, second heaven, the universe. The third heaven is the throne of God. Hindi doon ang pagbabagong gagawin. Tapos maging sa earth, gagawa siya ng bago. Grabe po. Sabi ko, kahit humiga na lang tayo sa damo. Nandun yung perfect peace, yung ganda ng paligid. Grabe. Ang tindi. Tapos makakasama po si Jason, makakatabi. Ang tindi. Amen. Ang sarap, ang tindi po na naghihintay. Minsan, itatapi ko uli yun, no? Pero, sa mga darating, pero tututok muna tayo dun sa kung ano yung kalagayan natin. Matindi po rin kasi yun. Actually, hindi makalangit kang nabubuhay sa lupa. Yun ang realidad ng new creation. No? Heavenly ka, pero inalaw ng Diyos na nandito ka pa sa earth. But you have a heavenly nature, heavenly position while we are living on this earth. Amen po ba? So, foretaste. Hindi ko mapigilan ang sarili ko eh. Foretaste. Si Jesus Christ na nabuhay dito, gumawa ba ng mga miracle? Marami, di ba? Napakarami. Lumakad sa ibabaw ng tubig, nagpagaling ng may sakit, bumuhay ng patay, nagparami ng pagkain, at marami pang iba. Alam niyo ba ginawa ni Jesus Christ yun? Not as God, but as man. So kung nagawa niya yon as man, as human being, kaya pala binanggit ng Panginoon,
higit pa rito pwede niyong gawin. Kasi kung ginawa niya yun as God, hindi natin may equal yun. We praise Him, pero alam niyo po ba, pinag-aralan ko, ginawa niya yun as man. Gusto niyo malaman yung mga thoughts and verses? Huwag kayong absent sa mga darating na linggo. So, natural dapat sa atin, sa buhay natin dito, as a new creation. Dapat natural sa atin every day of our lives. Dapat nag-e-expect ka may mga matitinding nangyayari. Miraculous, matitinding, mga great things, powerful things, supernatural. Dapat ang supernatural, natural sa'yo. Parang, kasi pastor, pag supernatural, parang beyond yun eh. Kasi hindi rin yun ang mind natin. Kaya sabi ni Sister Lloyd, sabi ng Colossians chapter 3 verse 1, magkaroon kayo ng kaisipang makalangit. Seek those things which are above. Bakit ganon? Para mabago yung isip natin sa mga pwede nating maranasan, ma-experience, mabago yung kaisipan natin kung sino talaga tayo bilang mga anak ng Diyos. Alam niyo, supernatural, miraculous, great things, powerful things, natural yan sa mga new creation. Kaya huwag kayo absent para matutunan natin yung mga bagay na to. Natural sa atin everyday. Sabi ko nga, Lord, everyday. Gusto ko magkaroon ako ng mga testimony ng mga matitindi, mga kakaiba. Natural sa amin yan, sinabi mo eh. Kung paano ikaw, araw-araw, si Jesus Christ, araw-araw, ang titindi ng mga nangyayari as a human being, not as a God. Kaya pagdating kila Peter, natutunan nila yun eh. Kaya sila Peter, anino lang, gumagaling yung mga tao eh. Sila Pablo, bumubuhay ng patay eh. Kasi natutunan nila sa Panginoong Hesus yun na si Jesus Christ, nag-move dito as a human, pero gumawa ng matitinding bagay because nilukuban siya ng banal na spirito. Ang Diyos hindi nilulukuban ng banal na spirito. Si Jesus Christ dinescribe na grew in wisdom and spirit. Ang Diyos hindi nag-grow sa wisdom. Si Jesus Christ inanoint. Ang Diyos hindi ina-anoint. So lahat ng nangyari kay Jesus Christ dito, pagpapatunay as a man. Nag-move siya dito as a man. Pero ang buhay niya miraculous. Tayong mga anak ng Diyos, we have the same nature. Sabi ko sa inyo, pag nanalamin kayo, si Jesus Christ ang makikita. We have the same nature, we have the same authority, power. Pag pinag-usapan to, parang beyond, no? Kasi hindi tayo sanay. Ngayon, sanayin natin. Amen po ba? Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. God, you are amazing. You're great. Kamangha-mangha ka, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sapagkat ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Ikaw na Diyos ay mahabagin, mapagmahal, maawain. Ikaw ang Diyos na mapagpahinuhod, O God. You are merciful, gracious, kind. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng kaunawaan upang maging makilala ka pa namin ng higit at maging intimate kami, Panginoon. Ma-develop yung relationship namin sa iyo. Pagkatiwalaan ka namin. Maraming salamat sa iyong mga salita at maraming salamat sa banal na Espiritu na nagpapaunawa. God, sa mga susunod na mga services namin, maging sa mga aming personal devotion, Panginoon, patuloy ka naming makilala. Dahil habang nakikilala ka namin, nakikilala namin yung sarili namin. Salamat po. We bring you all the glory that you deserve. In Jesus' name we pray. Amen. Good evening po sa lahat.